Yes. Yan. Magandang gabi mga kapatid. Magandang gabi po. Nagandahan ako sa stand ng my sister. Ayan. Yan. So, handa na po ba kayo makinig ng salita ng Diyos mga kapatid? Amen. Praise God. So, patuloy po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos patungkol sa what prayer can do. Sige po, buksan natin ang ating mga dalang Biblia sa Ephesians 6 verse 12. Ephesians 6 verse 12. Nakita na po ba mga kapatid? Nakita na po mga kapatid? Yan. Sige, sabay-sabay po natin basahin sa English. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in the high places. Saglit po tayo panalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ang Diyos Ama na nakira sa lahat. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito na binigay mo sa amin upang kami muli ay makapakinig, makapag-aral ng mga salita mo, Panginoon. Dalangin namin na ang presensya mo, Banal na Espiritu Santo, ay patuloy na gumawang sagana sa buhay ng bawat isa sa amin at aming sinasarangsan anumang gawa, plano at layunin ng kaaway na Diablo na paghadlang sa bawat isa sa amin in Jesus' name. Maraming salamat, Lord. Mamalhati ka sa para namin pag-aaral at pakikinig sa salita mo. In Jesus' name we pray. Amen. So, Ephesians 6:12 ay isa sa mga verse na alam natin, palagi natin napapakinggan. Amen po ba? Lalo na sa panghuling araw na ito. So, Ephesians 6:12, pinapakita dito na ang ating pagigipagbaka ay hindi sa natural o physical, kundi saan po? Sa spiritual. Diba? So, tayong mga Kristiyano ay lumalaban. Ang ating kalaban ay mga unseen demonic forces. Yan. Pag sinabing natural o physical na fight, high-tech na ngayon ang mga labanan, no? Mayroong mga ballistic missile, may drone, yan, no? Ang layunin is to destroy others' properties. Yan. O kaya yung iba naman, sila ay naglalaban-laban to destroy others' reputation or life, no? Ganyan po ang natural or physical fight. Pero sa spiritual, sabing ganon, we are using spiritual weapons. Amen po ba? To overcome the works of our enemy. Sino po ating kaaway? Diablo na si Satanas, di ba? So tayo ay gagamit ng mga spiritual weapon, ang gaya ng consistent prayer life, pag-aaral ng salita ng Diyos, no? At pag-apply, wearing the full armor of God, di ba? And then, sa Ephesians 6, di ba, nakikita natin yan hanggang verse 18, sabi ganon, at kasama dun yung to pray always. Amen? So, ang Diablo na si Satanas, ang tunay nating kaaway. Sabihin mo nga sa iyong katabi, aliwat kanan, hindi natin kalaban ang isa't isa. Yan. Sabihin mo na sa likod harap. Yan. No? Hindi natin kalaban ang isa't isa. Kaya mga kapatid, no, kung meron kayong conflict with someone, no, meron kayong conflict sa iyong kaibigan, may conflict kayo sa kasama sa bahay, kasama sa trabaho, di ba? Maging sa church, sabing ganon, ang masasabi ko po ay labanan nyo. Labanan nyo, hindi lang natural or physical na laban, kundi labanan nyo po through spiritual fight. No? Labanan natin yung ating totoong kaaway na si Satanas. And one of the best and most powerful weapon to defeat our enemy is prayer. No? Kaya pag-aralan natin sa gabing ito, the importance of prayer to deliver us from demonic spirit. Yan. So bago tayo magpatuloy, magkaroon tayo ng konting history, sabi nga gano'n, no? So Satan was created by God as a powerful spiritual being. Originally, siya ay isa sa mga anghel ng Diyos. Amen po ba? No? Isa siya dun sa high ranking position
Di ba? Si Lucifer natin, di ba? He was, sabi ng ganon, beautiful and wise. Yan. Siya ay light bringer or morning star. But he became Satan, the devil, the accuser, nung siya ay, when he fell to the earth. Nagkaroon siya ng spirit of jealousy and pride. No? Naghangad siya ng equal position sa Diyos or mas mataas pa. Diba? Tapos, nahatid siya sa pag-rebelde. At bukod doon, siya po ay gumawa ng grupo. Yan. So, siyempre, to make the long story short, alam naman natin that Satan's rebellion was failed. So, he was cast out from heaven to earth. Di ba? Kasama niya na na-cast out yung mga angels na nagrebelde, ang tawag sa kanila ay fallen angels, which is the demons. No? At nung sila ay itinapon na nga sa sanlibutan, hindi na sila part of God's heavenly army. So, they were separated from God forever. Pero tatandaan po natin, no, yung skills ni Satan, yung power, yung pagiging wise niya, nasa kanya pa rin. Hindi po nawala yun, no? Natanggalan siya sa posisyon. Yan. So, he's still powerful. Kaya naman, ginagawa niya ang lahat hanggang ngayon, no? Para hadlangan yung mabuting plano at layunin ng Diyos. At kasama na tayo doon na hinahadlangan niya. Yan. So sa Ephesians 6:12 na binabanggit doon, di ba? We are principalities and powers. Yan po yung tinatawag na kampon ng kasamaan. Refers to the ranks of the demonic forces. Itong mga kampon ng kasamaan na to, they are very, alam niyo, equipped. Yan. Alam na alam nila yung kanilang gagawin. Yan. Tayo po ba? Bilang army of God, alam kaya din natin ang ating mga gagawin. So may labanan po na nangyayari, di ba? Pero sabi nga, sa 1 Peter 5:8, di ba? Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, coming and walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. So pinakailangan tayong maging mapagbantay. Yan. So the main purpose of Satan is to oppose God and His works. So ang isa sa goal niya is to deceive humanity. Sabi mo sa iyong katabi, sabi mo, ang goal ni Satanas is to deceive you. Yan. So tayo ay linlangin. Ang kanyang layunin is to turn people away from the faith of God, sa faith in God. Yan. So Satan wants us to separate from God eternally, kagaya niya. Diba? So, talaga naman ang ating buhay, Kristiyano, ay pakikipagbaka, no? Sa ayaw at sa gusto mo, sa maniwala ka at sa hindi, sabi ganon, this is the truth. Kaya pero huwag po tayong matakot at mag-alala dahil kasama natin ang Diyos. Amen? Amen. So sa ating pakikipagbaka, pakikipaglaban, o spiritually, hindi physically, sabi ganon, awareness ay napakahalaga. Amen po ba? Amen. Para makalaban ka sa iyong kalaban, di ba? Unang-una, dapat kilala mo yung kalaban mo. Yan. So, praise God, kilala natin ang ating mga kalaban, no? Yan. At ano pa? Una, dapat kilala mo. Kilalanin mo yung kalaban mo. Amen po ba? Dapat alam mo ano yung weakness niya, ano yung strength niya, di ba? At ganoon din, alam mo rin gamitin yung iyong weapons, di ba? Mahirap yung lalaban ka sa gera, tapos di mo alam paano hugutin yung sword of the spirit, no? Yan. So, kailangan, alam mo rin gamitin. Kumbaga, marunong ka dapat kumilatis. Ilan dito yung mga alam ko si Brother Ebert sa karate, di ba? May mga gano'n, di ba? Kailangan, alam mo kung paano, yung kumilatis, di ba? Alam mo kung kailan ka susugod at kailan hindi dapat muna sumugod. Yan. So, napakahalaga po ng awareness or pagiging, sabi nga, matalino, no? Sa labanan. So in the last days, ang diablo ay gumagawa ng iba't ibang paraan to trap us, di ba? Para tayo ay mapagwagian. Ang problema at nakakalungkot, maraming Kristiyano, lalo na yung matatagal, ilan po dito yung matatagal na Kristiyano. Sad to say, marami pong Kristiyano, matatagal na sa paglilingkod sa Diyos, ay nahuhulog sa trap ni Satanas. Nakakalimot po sila na ang tunay na kaaway ay si Satanas. Yung problema po natin, financially, emotionally, conflicts with others, no?
gawa yan ng kaaway. May problema kayong mag-asawa, hindi po ang asawa mo ang kaaway mo. Amen? May conflicts ka with your parents or kapatid, hindi sila yung kaaway mo. May issues ka with your workmate, with your kasama sa bahay, kasama church, sabi yan gano'n, may misunderstanding, hindi yan ang kalaban mo. No? There are evil spirits working behind, no, sa mga problema natin. At yun yung dapat nating kakatandaan. Para yun yung ating ano nangyayari kasi, di ba? Yung mismong tao yung ating nilalabanan. Yan. So kaya wag po tayong papadaya. Kapag may tao nang iinis sa'yo, nang buwisit sa'yo, sa trabaho, ayun gano'n, may umaaway sa'yo, telling negative things about you, no? Sinisiraan ka, huwag kang magalit sa kanila. No? Kasi pag nagalit ka, napa-apekto ka, tuwang-tuwa sino? Si Satanas. Kasi nakapangyari yung kanyang plano. Ay, galing, di ba? So, yun. So, kinakailangan sa paglaban ay tayo ay maging aware. So, kaya ngayong gabi, pag-aralan naman natin yung mga demonic attack, evil spirit, na inassign ni Satan to destroy us. Handa na po ba kayo mga kapatid? Magsabi ng Hallelujah Jesus! Hallelujah, Jesus! Yan. So, praise God. So, actually marami po, pero magta-touch lang tayo ng ilan. No? So, pakikipagbaka to. So, unahin natin ang tinatawag na spirit of pride. Sabihin nyo nga po, spirit of pride. Spirit of pride. So, pride is the root of all sin. It is the primary sin of Lucifer, no, ni Satanas. So, pride, root of all sin. No? Kaya pag nakagawa sa iyo ang espiritu ng pride, yung iba't ibang mga espiritu, malaya na yung makakagawa sa iyo. Diba? So ngayon, meron po bang mga tao sa buhay nyo, kakilala nyo, feeling nila palagi silang tama. No? Yung ang tigas ng puso, ang tigas ng ulo, no? Na susumpungan sa pagiging ma-pride, sabi gano'n, hindi maturuan. Merong unteachable heart. No? Pag tinuruan mo, sinaway mo, nangangatwiran. No? O kaya sabihin sa iyo, ikaw nga eh. Yan. No? Nagiging sanhi ng mga hindi pagkakaunawaan. Meron po ba? Ang sabi ng amen. Nag-iisip pa sila. Diba? Kung meron po, paano nyo hinahandle? Naturally speaking, ang sarap po batukan. Amen po ba? No? Sa physical, parang ang sarap batukan eh. Diba? Ano ba? Tigas-tigas naman ang ulo mo. Pero sabi nga ganon, we must look through our spiritual eyes. Diba? Para makita natin mabuti that it is the operation of the spirit of pride. Diba? Ang spirit of pride, it can attack anyone. No? Bawat isa sa atin, kahit sino kaya niyang atake. Pero sabi niya nun, specifically, it targeted the leaders. Leaders of the church, leaders of the family, leaders of the country. Diba? It targeted Christians na nagpapagamit sa mga ministry. Praise and worship team. Sabi nga ng Hallelujah Jesus, mga praise and worship team. Hallelujah Jesus. Yeah, no? Sa mga GST, technical, dance, diba? Mga soul winners. Target po kayo ni Satanas. No? Target kayo ng spirit of pride. Ang layunin niyan is to destroy your relationship with God. Ang ginagawa ng spirit of pride, it will spread lies. No? False accusations, rumors, yan. Mga negative things, negative thoughts. Magagawa siya ng mga misunderstanding, no? Sa pamilya nyo, sa bahay nyo, sa church, di ba? Kung saan man kayo mayroong mga relationship, no? Ang layunin nito, pag-away-awayin. Di ba? Nakaka-experience mo ba kayo nito? It's the operation of the spirit of pride. Inassign ang spirit of pride para ma-divide, magkawatak-watak, no? Mawala ang unity ng isang pamilya o grupo, di ba? So, ang ginagawa niya, magsisiraan.
Alam niyo po ba yun? Masisirain yung credibility, parang ganyan. Di ba sa korte may ganon? Yung, halimbawa, meron isang witness, tapos ang gagawin ng kalaban, sisiraan, no? Ilalabas din yung mga bahok niya, ganyan. So, merong mga ganon, nagsisiraan sila. Or sabihin na lang natin, sa ngayon, halimbawa, sa Pilipinas, ayan, sa Pilipinas, no? Yung sa politics, ang presidente versus vice president, di ba? Nagsisiraan. Naglalabasan ng baho. Alam niyo yun? Ang nakakalungkot, maraming followers. At ang mga followers na ito, nag-aaway-aaway din. Napansin niyo po ba yun? Kaya sa mga kapatid po na nakikisali sa away nila, no, hinihikayat ko pa kayo. Stop fighting people. Diba? Dahil ang ating tunay na laban ay spiritual, hindi po sa natural, no? Wala po kayong mapapala sa pakikipag-away. Amen? Amen. Masisira lang yung magandang imahe mo, yung credibility mo bilang isang Kristiyano. Lalo na kung ikaw ay nagpapahayag ng salita ng Diyos, ikaw ay nagwawagi ng kaluluwa, pero ikaw ay masusumpungan doon na nakikipagtalo. Sinisira mo yung magandang imahe na binigay sa iyo ng Diyos, sinisira mo yung testimony na meron ka. Start focusing sa pakikipaglaban sa spiritual. Kung sila nagtalo-talo, no? Wag na po tayong sumali. Amen po ba? Walang mananalo. No? Sa tingin niyo may nanalo na sa mga pagtatalong political? O hindi man political sa magulang versus anak? May nanalo po ba? Mag-asawa, husband versus wife? Ang tunay na talo ay kayo. Ang tunay na panalo ay ang ating tunay na kaaway na si Satanas. No? Kaya minsan makakakita ka, magkapatid, nag-aaway, nagsisiraan sa social media, di ba? Magulang versus anak, hindi nila pinaglalaban yung kanilang mga hinaing, di ba? Naghahanapan ng baho. Sino sinisira nila? Di ba? Sinisira lang nila yung pamilya nila. Hindi nila nakikita na ang tunay na kalaban ay si Satanas. Diba? Kaya napakadelikado po ng spirit of pride. Because it hardens the heart. No? Making it impossible for the Holy Spirit na makagawa. Making impossible na mahatid ka sa genuine repentance. No? Kasi kapag ang spirit of pride nakapangyari na, meron na yung self-righteousness, yung spirit of self-righteousness, di ba? Resisting na yan. Wala na. Siya na yung tama, di ba? So ang taong ma-pride, hindi marunong magpasakop, hindi marunong sumunod. Lagi ang nasusumpungan sa rebellion. No? Rebellion against leadership, lack of submission, sabing ganon. Hindi tumatanggap ng pagkakamali, pagtutuwid. No? Iniisip nila, wala akong ginagawang masama. Nakarinig na po ba kayo ng ganon? Mayroong kapatid, naglakas ng loob para ikaw ay sawayin. Ang hirap po kaya manaway. Amen po ba? Napakahirap po manaway. Di ba? Dahil pag sinaway mo, magagalit sa'yo. O kaya, ma-offend, makakawala na lang. Di ba? Pero the moment that someone approach you para sabihin yung hindi magandang nakikita nila sa'yo, di ba? At sasabihin mo, hindi ko kailangan ang payo mo. Hindi ko kailangan ang correction mo. Ibig sabihin, isa lang ibig sabihin niyan, the spirit of pride is working in your life. No? So let's evaluate ourselves. Oops, baka sabihin nyo, hindi para sa akin yan, sister. Para to sa katabi ko, para kay kanya. No? Pride yan. Di ba? Pag hindi mo iniisip, tinanggap sa sarili mo that you need to evaluate yourself, di ba? Meron na agad yan, pride na talaga yan, di ba? So kaya kailangan po natin magsaliksik sa ating sarili. Baka merong spirit of pride, di ba? So ang tanging paraan sa amin ganon, di ba? Kung mayroon tayong mga kilala na under the spirit of pride, let's fight it spiritually through prayer, di ba? At kung tayo naman ay makita natin ang ating sarili na nasa spirit of pride, under the spell of spirit of pride, sabi ganon, una, we should acknowledge and accept that we need deliverance
from the spirit of pride. Diba? We need to surrender sa ating Diyos. We need to cast it out, rebuke it, diba? In the name of Jesus, and ask the Holy Spirit to fill us with humility. Kasi diba? Pride eh. Kailangan tayo ay mabuhay sa pride. Hubarin mo yung pride. Isuot mo yung humility. Sabi nga ganon. Hallelujah, Jesus. Purihin muna natin ang Panginoon. So, isa po yun sa spirit, evil spirit, demonic attack na pinakawalan ni Satanas to destroy us. Pangalawa ay spirit of jealousy or envy. No? The spirit of jealousy is a sin that can even murder. So, nagkakos ito ng pagtatampo. Ito sabi nila, pagsiselos, paninibugho, inggit. Yan. Jealousy is the root of insecurity, distrust, and fear of losing the person that you love. Yan. So, madalas ito nangyayari sa mga relasyon, no? Sa kasawa, partner, ganyan. So, buksan natin ang ating mga dalang Biblia sa James 3:16. James 3:16. Ang sabi doon, for where envy and strife are, there is confusion and every evil work. So, di ba, kapag merong envy, or strife, merong confusion. Yan. So, may kaguluhan dyan. Di ba? Kaya, sabi nga, the spirit of envy, ito yung, when you want something that somebody has. Gusto mo meron ka din, no? Nang meron dun sa iba. Resentful, bitter longing for another person's possession, status, blessing, rooted in discontentment with God's providence. So, it leads to hatred and strife rather than gratitude. So, kapag ikaw ay may spirit of envy na nag-work sa'yo, yung mga meron ka, hindi mo na na-appreciate. Di ba? Kasi envy na eh. You want more. Di ba? Sa panahon po ngayon, natin ngayon, napakabilis po makapasok ang spirit of envy or jealousy, no? Sa puso ng tao, lalo na may social media. Amen po ba? May nakita kang nag-post ng achievements niya, no? Yung bahay, nagpapagawa, no? May nakita kang nag-post ng may bagong sasakyan. May nakita ko rin na may bagong scooter. Yan. So, may bagong damit, sapatos, cellphone, etc. Di ba? Meron kang nabalitaan na kasama mo sa trabaho na nakaranas ng salary increase. Yan. O kaya may nag-post ng magandang happy family na picture, no? O kaya, and so on. So, ang demonyo, di ba? Ang devil, ang mga satanas na to, satanic, demonic, nakabang. So ngayon, ilalagay niya sa puso mo yung spirit of envy, no? Kaya naman, di ba, pag nakakita ng something, na post, no? Sana all. Yan. Alam niyo po ba yun? Sana all. Yan. Ito po, sasabihin mo, no? Ilan po dito nakapagsabi ng sana all? Sister Jen, expression lang naman po yun. Hindi naman po ako naiinggit. Yan. Tinignan ko yun eh. Sabi nga nun, ano ba yung sana all? Sana all is a very popular expression or indirect way of showing envy. Diba? Indirect way of showing envy or another way of conveying jealousy or being resentful. So, hindi po natin pwedeng sabihin, hindi ako naiinggit. Diba? Kasi yung mga tao na kapag sabi na nun, diba, hindi man sila aware, the spirit na pinakawalan ni Satanas, diba? Spirit of envy, makakapasok. Sabi nga gano'n, no? Pagkakadeclare mo ng sana all, it open doors, diba? Yung iba kasi parang, ano nila nun? Sana ako din. Parang gano'n yan eh, di ba? Sana, may gano'n yan eh. May pagka, So, napag-aralan natin. Di ba? Maraming beses na natin napag-aaralan na ang Diablo ay, ang ginagawa niya ay tayo ay linlangin. So, wag po tayong papadaya. Huwag po tayong maayon sa mundo. Sa mundo po yun eh. Di ba? Imbis na nakakita ka ng
ng post ng someone, di ba, matuwa ka para sa kanila, mag-comment ka lang ng I'm happy for you, di ba? Instead of sana all. Yan. So, mahal ko po kayo sa Panginoon, mga kapatid. So, ano pa? So, search our heart. Make sure na when we see someone blessed, di ba, naiinteresan, umangat sa buhay, masaya, di ba? Alisin natin huwag natin payagan na makagawa ang spirito ng kaaway na diablo. Ang ating dapat gawin dyan ay prayer pa din. Kasi ang topic natin is what prayer can do. Amen? So it's very important na, yun nga, acknowledge mo, di ba? Confess, repent, and then ask God to cleanse your heart, to renew your heart, di ba? And fill you with His presence. I-renounce, i-rebuke, cast out ang spirito, di ba? Mga espiritong ito sa buhay natin. So, praise God. Pangatlo, spirit of infirmity or affliction. So, in spirit of infirmity and affliction is a demonic spirit that attack both physical with sickness, weakness, sabi ganon, or oppression through pain. Yan. So, spirit of infirmity, ang sakit at karamdaman. Affliction is kahirapan, di ba? Yan. So, wag po natin isipin na lahat ng sakit at karamdaman ay atake ng kaaway ng diablo. No? Mayroong doon sa verse, inote nyo na lang sa Luke 13 verse 10 to 17. Ito yung pinagaling ng ating Panginoong Jesus, yung babaeng inaagasan sa loob ng 18 taon. No? Hindi ni-rebuke ni Jesus. No? Hindi siya nag-cast out dito. He just laid his hand and prayed for healing. Yan. So, tandaan po natin, no? Hindi nga, huwag natin isipin, alam may sakit sa tao, no? Ay, may kasalanan yan. No? Hindi po. Kasi nga, sabihin pa sa mga susunod, sabi nga, we can pray for the sick, we can pray for the sick, pag meron may kasaramdaman, di ba? Pero tatandaan natin that God has the power to heal the sick. We can only pray, di ba? Pero, ang Diyos pa rin ang magpapagaling. Amen? At yun nga, hindi din natin dapat laging nililay hands. Di ba? Lalo na yung touch kasi, delikado. So, may mga pagkakataon, pag walang instruction for you to do it, huwag mong gawin. Di ba? Kaya kailangan natin mag-aral talaga ng salita ng Diyos para tayo ay matuto paano natin malabanan ng tama ang ating kaaway. So, sabi nga na may mga pagkakataon naman na ang sakit at karamdaman ay gawa ng kasalanan. Psalms 107 verse 17, basahin ko na lang. Fools are afflicted because of their disobedience and because of their iniquities. Yan. So, meron din, no? At madami na ang kasalanan, it open doors for sickness and disease. Yan. Sabi ko nga, hindi lahat, sa kasalanan. Kasi di ba yung bulag na pinanganak mula pagkabata, di ba? Sa John 9 verses 1 to 3. Sabi ganoon ay, binanggit ko ng Panginoon na hindi ito kasalanan ng bata at hindi kasalanan ng magulang, kundi ito ay upang mahayag ang kapangyarihan ng ating Diyos, no? Mahayag ang kanyang kaluwalhatian. Dahil isipin natin o tandaan natin na ang Panginoong Jesus ay namatay, nabugbog sa krus, no? Hindi lang salvation yung ating tinanggap, kundi ang kagalingan din naman. Amen? So binigyan niya tayo ng rights to rebuke the spirit of infirmity and affliction para tayo ay hindi magdusa sa sumpa ng kasalanan. So, sabi ganon, we choose to accept Christ as our Savior, so we must choose to be healed also. Yan. So then, may mga sickness and disease din na dulot ng demonic oppression. Yan. Ito naman, makikita natin to yung sa Mark 9:17 to 27. Ito yung isang pinagaling ng ating Panginoong Jesus, yung isang bata na napoposes ng evil spirit, tapos nag-seizure. Yung, alam yun? Convulsion. Yeah. So yun, spirit yun. Diba? At yun yung kinas out. Diba? So we pray for healing pag may mga sakit. And we have also to pray for deliverance sa mga evil spirit na yan. Diba? Kaya, kailangan maging, maalam tayo, no?
di ba, naalala ko sa amin gano'n, pag ikaw may may karamdaman, ang ika-cast out mo hindi yung spirito ng ubo, no? Hindi yung ubo kasi walang espiritu ang ubo, walang espiritu ang sipon, no? Ang ika-cast out natin yung spirit of infirmity, di ba? Kaya pag nag-pray kayo, Lord, I cast out and rebuke the spirit of infirmity, the spirit ng ubo. Kahit magka ano ka pa dyan, mamaos-maos ka magpalayas ng espiritu ng ubo, hindi aalis yan, di ba? Kasi ang kailangan ko palayasin yung espiritu, di ba? Ng sakit at karamdaman. Amen po ba mga kapatid? Amen. Malinaw po ba? Praise God. So, napakadami pa po mga evil spirits na pinakawalan si Satanas. Merong spirit of heaviness sa mga problema natin, spirit of divination, iba, spirit of familiar spirit, and so on, spirit of destruction, ang spirit of destruction sa mga weather calamities, diba? Na nagde-destroy, sa amin ganon. So, hindi ko makakalimutan, isa sa mga preaching ni Pastora, no, sabi niya, yung ika-cast out yung bagyo, no? Sabi niya, so ang ika-cast out natin, spirit of destruction. Yan, di ba? Kasi kailangan, ang walang spirito, hindi natin ma-cast out. Di ba? So yun. So hindi ko na, tatlo lang yung ating tatakal for tonight. Marami pa po, pero yun nga, hindi naman kakayanin sa oras natin. Di ba? At least ilan, at ang magiging ano natin is sa ating pakikipaglaban spiritually, yun nga, kinakailangan nating magbantay. Kinakailangan tayong maging matalino, di ba? Para maging matalino, paano pong gagawin? Mag-aral. Diba? Hindi po tayo magiging matalino sa ating pakikipaglaban. Kaya patuloy po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Diba? Paano ka magiging matalino? Hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos. Diba? Hindi ka na nga nagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi ka pa dadalo sa gawain ng Panginoon. Paano ka magiging matalino? Paano mo haharapin ang iyong kaaway na si Satanas? Yan. Diba? So ating pakikipagbaka ay hindi physical o natural, kundi sa spiritual. Ang ating tunay na kaaway ay si Satanas at ang kanyang mga demonyo, evil spirits, sabi ganon. Diba? At our enemy, our enemies, madami sila, working behind, diba? Operating sa buhay natin. So yun yung kailangan natin aralin, matutunan, no? That in every situation, diba? Nag-aaway kayo mag-asawa, merong espiritu na gumagawa. Diba? Hindi kayo magkaintindihan ang kasama mo sa trabaho, sa bahay. Diba? There's a spirit behind it. At yun yung kailangan mong harapin. Diba? Kaya nga, diba merong isang verse sa Matthew 16:22-23, basahin ko na lang. Kung sabi nga lang, teka, maliit. So dito, nung sinabi ng Panginoong Jesus, ng anak ng tao, diba, kausap niya si Pedro dito, sabi niya ganon, ang anak ng tao ay kailangan maghirap at mamatay. Tapos sinagot siya ni Pedro. Sabi ni Pedro, malayo nawa ito sa iyo, Panginoon. Kailanman ay hindi mangyayari ito sa iyo. Sabi niya gano'n. No? Kinontra niya yung sinasabi ng ating Panginoong Jesus. Kaya hinarap siya ng Panginoon. Ano sabi niya? Lumayo ka sa akin, Satanas. Sabi niya. Di ba? Hindi niya sinabing lumayo ka sa akin, Pedro. Diba? Si Satanas, kasi ang spirito ni Satanas ang pangyari. Diba? Verse 20, dapat lumingon siya at sinabi niya, lumungay ka sa likuran ko, Satanas, ikaw ay pisod sa akin sapagkat hindi mo pinag-iisip ang mga bagay ng Diyos, kundi ang mga bagay ng tao. So makita natin, ang pakikipaglaban natin spiritually ay mainly individual, personal. Diba? Ang salvation personal, amen po ba? Amen. Diba? Hindi pa pwedeng ang nanay mo ay Kristiyano, ang asawa mo Kristiyano, at ikaw ay ligtas na. Diba? Kaya nga tayo ay hinihikayat, diba? Kailangan dalhin natin ang ating mga mahal sa buhay kasi hindi yan package. Diba? So kung ang salvation ay individual, ang pakikipaglaban ay individual din po, mga kapatid. Amen? Amen. So, your parents cannot fight for your battle, diba? Your pastor, your leader, your spouse, sabi ganon, they cannot fight for your battle. They can just support us and guide us, di ba? To win our battle. So, gaya ngayon, di ba? Ibinabahagi ko sa inyo ang mensaheng ito, di ba? Helping you to understand that there are demons, evil spirit na operating sa ating mga buhay. Pero, the decision is still yours. Are you gonna believe it and accept it?
Or sasabihin mo, si Sister Jan lang naman yan. Di ba? Mananatili kang nagpapadaya kay Satanas at iisipin mo na ang mensaheng ito ay hindi para sa iyo. Pag yan ang nasa kaisipan mo noon, sa bawat pagdalo mo, pagbabasa mo salita, hindi mo nakikita yung sarili mo, nakikita mo ibang tao. Di ba? Delikado po yun. No? So kailangan natin gawin sa James 4:7-8 ang sabi, submit yourself to God. Amen? Amen? Repent. Repenting the sin, asking forgiveness. Diba? Kailangan, Lord, patawarin mo po ako sa pagiging pride. Diba? Ganyan. Pagiging envy. Yan. Hingi tayo ng tawad. And then resist the devil by rebuking, renouncing. Diba? Pagtakwil. Yan. So kung ano man yung mga naging ng kaaway sa ating buhay. So verse 9, sabi nga nun, draw near to God and He will draw near to you. Cleanse your heart, hand, ye sinners, and purify your hearts. Yan. So mga kapatid, kapag hindi po tayo nagbantay, no, sa ating spiritual na buhay, may isahan ka ni Satanas. Gusto niyo po bang maisahan ni Satanas? Maisahan, madalawahan, matatluhan, no? Huwag naman mangyari. When we don't guard our heart, when we don't guard our mind, when we don't guard our home, no? When you don't guard your personal journey sa Panginoon, ang kaaway ng Diablo ay makakagawa sa buhay mo. Doon siya aatake. Kaya nga, diba, lagi sinasabi, wear the full armor of God. Diba? Wear the full armor of God. Apply the word of God sa buhay mo. And pray always. Sabi mo sa iyong katabi, pray always. Alam niyo po ba, no, yung sa Ephesians 6:18, di ba sinabi doon, pray always, led by the Spirit, by the Holy Spirit. Kasi kung hindi ka mananalangin palagi, paano makakagawa ang Holy Spirit sa buhay mo? Kaya nga, ang preaching namin, di ba? What prayer ka to? Ang ating mahal na pastora ay patuloy nag-encourage sa bawat sa atin na tayo ay manalangin. Di ba? Kasi alam niyo po ba, no? Hindi natin maisusuot yung full armor of God kapag hindi tayo equipped sa prayer. Di ba? Kapag hindi tayo nanalangin, sabing ganon, hindi natin malalabanan ng kaaway. Kasi di ba, when you pray to God, humihingi ka ng kalakasan sa Panginoon. Paano ka magkakaroon ng kalakasan kung hindi ka nananalangin? Di ba? A person or a church that doesn't pray each other is a weak Christian or weak church. A person or church that doesn't spend with God, no, hindi nag-spend time with God, is a weak Christian, a weak church. A person that does not value the priority of prayer and the Word of God is very weak. Kaya kung gusto mong maging malakas, kapatid, sa spiritual na pakikipagbaka, hinihikayat ko kayo na manalangin. Ito yung panalangin na hindi lang sa convenient. Ito yung pakikipagbaka kasi pananalangin pa lang, pakikipagbaka na eh. Amen po ba mga kapatid? Pansinin niyo yun? Pag ikaw magpipray, ang dami ng abala, no? Ang dami ng hadlang. Kasi alam na alam ni Satanas, no? Na kapag ikaw ay nanalangin, nakipag-usap sa Diyos, makakaroon ka ng kalakasan. Diba? So, how you will fight your enemy? Prayer is calling for God's help and strength. So, kung hindi natin makikita yung importance ng prayer, para mo rin sinabi na hindi mo kailangan ng Diyos. No? Kaya mga kapatid, wala po tayong matatago sa Panginoon. Ikaw at ang Diyos nakakalam kung ikaw ay totoong nananalangin. Dahil ang totoong nananalangin may nangyayari. Amen? Amen. So kailangan po natin manalangin. Let's fight our enemy through prayers. Diba? Para tayo ay maprotektuhan sa mga pinakawalang demonyo, evil spirit ni Satanas sa ating mga buhay. So, to God be the glory po. Tayo po ay magpuri sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. At sa ating pagkatayo ay simulan nating magsaliksik sa ating mga sarili. Search our heart, our mind.